Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng the Free Thinker 12 minutes ago. Sabi niya, madami palang naka-line up na shows or concerts sa abroad si Vice, Vice Ganda. Mahal na mahal po ng most of the OFWs, CPRRD, for your information. So, pagkatapos kotyahin, bastusin, paglaruan, pagtawanan ni Vice Ganda sa kanyang concert, CPRRD, ano kaya ang kahinatnan itong mga naka-scheduled na shows ni Vice Ganda sa abroad? Okay, maalala ko nung bago mag-eleksyon nung 2022, somewhere in the Middle East, Qatar ba o Abu Dhabi, pagkatapos siyang magsalita ng hindi magandang salita laban sa Uniteam, basta mayroon siyang kinutya, Marcos ata ang kinutya niya. Nako, biglang kinansila ang isa niyang show. Kasi ang lakas ng Uniteam bago eleksyon ng 2022, ang lakas ng Uniteam sa mga OFWs. Kaya apektado yung show o concert ni Vice Ganda sa isang syudad sa So, hindi na sila natuto. History repeat itself. Ito na. Grabe ang reaksyon ng taong bayan. Post ni Pambansang Dalaga, hindi lang daw mga DDS ang galit kay Vice Ganda. Kahit daw ordinaryo lang na Pilipino, kahit hindi sila DDS, galit sila kasi nababastusan sila. Kasi alam nilang bastos si Vice Ganda. Ganon ang post ni Pambansang Dalaga. So, kalat na ngayon sa social media yung biglang nawala yung 1 million na followers niya. Bago lang daw nag-celebrate si Vice Ganda dahil nakaabot na siya ng 20 million followers sa Facebook. Sa isang iglap, nawala yung 1 million. Doon mo makikita yung reaksyon ng taong bayan. So, mga kababayan naming OFWs, kayo na po ang bahala. Karapatan yun ni Vice Ganda. Hindi natin siya mapigil. Kasi nga, part of the show, katatawanan. Maraming tumawa, marami siyang napasaya, yung audience niya. Kaya lang, sa atin na mga DDS, nasaktan tayo. Kasi nga, kawawa na nga yung dating presidente. Nakakulong na siya doon. Tapos, ginawan pa siya ng ganyang katatawanan. Talagang I don't know how will I describe it. Kanila, basta lang kumita, okay lang. Karapatan nila yon, hindi naman bawal sa batas. So, okay lang sa kanila. But to us, na nagmamahal sa mga Duterte kay Tatay Digong, masakit. At, yun na, ang atin na lang is hintayin yung karma. Kasi ang karma, it will always come. O kaya, ang gaba, dili magsaba. Tahimik lang yan. Mamaya, darating na. Kung ano ang iyong itinanim, yan din ang iyong aanihin. So, again, I don't know kung saang mga bansa o saang mga syudad naka-line up ang shows ni Vice Ganda. Pag dyan sa Hong Kong, dyan sa parte ng Middle East, nako, humanda na ang organizer or dahil talagang re-rest back
ang ating mga OFWs na sobrang pagmamahal nila kay Tatay Digong. Kasi yung mga nababasa kong comments, panahon ng Aquino administrasyon, dahil sa kapalpakan ng administrasyon noon, hiyang-hiya sila sa kanilang mga amo, mga OFWs. Kaya lang pag-upo ng Duterte, maraming bumilib na mga foreigners, mga amo. Bilib daw sila sa kay Tatay Digong. Kaya nabuhayan ng loob ang mga OFWs, proud. Pinoy sila. Pinagmamalaki na nila ang kanilang bayan, ang kanilang presidente. Kasi nga, ibang-iba ang dating ni Tatay Digong sa foreign media, foreign government. Ito nga, itong kinidnap siya, dinala sa ano, ang mga nagalit, mga ibang lahi. May nabasa akong comment sa saan ba ito? Qatar ata. Pinagsabihan daw siya ng mga katrabaho niya na taga-ibang lahi na, what did you do to your president? Shameful. Mga ganun daw. Nakakaya kayo, bakit ganun yun? Dati niyong Pangulo, ginano nyo lang, ibinenta nyo, isinorender nyo. Nako. Galit ang mga foreigners. But anyway, let's stick together tayong mga DDS, mga organic supporters ng mga Duterte. Darating din ang panahon. Sandali na lang yan. Ilang taon na lang. 2 taon na lang. Kampanyahan na, halalan na. Diyan na. Pag nakabalik na ang Duterte, there is always a day of reckoning, sabi nga ni Tatay Digong. At itong mga nangungutya kay Tatay Digong sa mga Duterte, tayo nyo lang. Vice ganda, yes, mayaman. Kaya lang ang tanong, maligaya ba siya sa kanyang buhay? Ang kaligayahan, ang kapayapaan, ang katahimikan sa buhay, hindi nasusukat sa kasikatan o kaya nasusukat sa dami ng iyong pera. Nasusukat yan sa relasyon mo sa relasyon sa Diyos, relasyon sa iyong kapwa-tao. So, again, hintayin natin ang gaba, dili magsaba, kung ano ang iyong itinanim. Yan din ang anihin sa mga OFWs natin na nagmamahal kay PRRD. Bahala na kayo kay Vice Ganda sa kanyang mga shows pagdating sa inyong lugar. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Yang natagaan na Mogsen. O karon magatop na ni sila. Karon mo na ni ang atop sa tagaan na Mogsen. O mo na ni ang balay sa tagaan na Mogero. Karon mo na ni itsura sa iyang balay. Nga guba na gid kaayo. Oo. So kawayan lang ang iyang atop. Pwede na may dahil ilisan sa sani ma. Makauli ba? Matumba na mo. Una ni ang ilang kahimtang. Karon no managit sa pag-atop nindot nga gid nga atan. Salamat na nagtabang sa sin kay salamat ani nagikulonan. Pasalamat kung Lord nga gitagan ko karon nga sin lugar. Tawad nga mo di nang maplat na mong sin.
Pero salamat bro nga katagan ko karon nga. Di kami ulunan gyud. Oo. So pila na dito ka tuig imong balay? Duha na ka tuig. Antos gini sa mong balay nga ba na kanot na pero kaya mo kanya po nga sa tanto sa mo kanya mo tulog adlaw. Oo. So salamat kayo. Salamat sa ating sino.